So nailalim na rin sa state of calamity ang 8 bayan sa Aklan dahil sa hagupit ng Bagyong Quinta. Sa pag-alis ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility, nag-iwan ito ng di bababa sa 6 na nasawi at libo-libong residenteng apektado. Darito ang report. Mga bahay at palayang nilubog sa baha ng Bagyong Quinta ang tumambad sa aerial inspection ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba't ibang lugar sa Western Visayas. Kabilang sa mga nakuna ng RDRRMC ang lalawigan ng Capiz, kung saan mahigit 1,700 pamilya mula sa 10 bayan ang lubikas dahil sa baha. Isang residente ang nalunod sa bayan ng Tapas, habang isa ang nawawala. Sa Aklan, 8 bayan na ang isinailalim sa state of calamity, pero unti-unti nang humuhupa ang baha rito at nagsisimula na rin maglinis ang mga residente. May naiulat ding residenteng nalunod sa bayan ng Malinaw, habang sa bayan ng Leso napinsala ang irigasyon. Sa Cebu City, gumuho ang bubong ng bahay ng isang pamilya sa Barangay Guadalupe nang maipon ng ulan dito. Sa kabutihang palad, agad na nakalabas ng bahay ang mag-anak. Maraming puno rin ang pinatumba ng matitinding hanging dala ng bagyo, pati mga kawayan sa ilog nagtumbahan. Ang Bicol Region, di man direktang tinamaan ng Bagyong Quinta, ay inulan pa rin. Binaha ang Legazpi City at 4 pang bayan sa Albay. Sa bayan nga ng Pulanggi at Libon, hanggang dibdib ang tubig. Nalubog din pero humupa na ang baha sa Iriga City at 2 bayan sa Camarines Sur dahil sa magdamag na pag-ulan. Pero sa Labo, Camarines Norte, kung saan binabantayan pa ang level ng mga ilog, nananatili sa evacuation center ang aabot sa 100 pamilya. Sa ngayon, isa na lang low pressure area ang Bagyong Quinta na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang hapon. Pero nag-iwan ito ng 6 na patay, 1 sugatan at 2 nawawala, batay sa pinakahuling opisyal na tala ng NDRRMC. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat.